Sinimulan na nga ng Kamara ang plenary deliberations para sa 2026 General Appropriations Bill. Dito ay nanunsyo ni Committee on Appropriations Chairperson Micaela Suansing ang pagbuwag sa small committee. Ang detalye ihahatid ni Sofia Potenciano. Umabot ng 2:00 ng madaling araw ang unang plenary budget hearing para sa House Bill 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill. Sa pagbubukas ng budget sponsorship at debate sa plenaryo, inanunsyo ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Suansing ang mga reformang isusulong sa proseso ng pagbabudget. We have abolished and outdated the small committee that once shrouded these deliberations in secrecy and unilaterally placed the jurisdiction over the funds of 116 million Filipinos in the hands of a few. We will also open the bicameral conference committee sessions. All of these towards our firm commitment towards open, transparent, and participative budget deliberations. Tiniyak ni Suansing na pinapakinggan nila ang panawagan ng taong bayan na maging bukas ang proseso sa publiko at magkaroon sila ng boses sa pagbuo ng budget. Ang bawat piso ay hindi lamang plinano ng ating gobyerno, kundi isinama din mismo natin ang tinig at pangangailangan ng ating mga kababayan. Binigyang diin ng mambabatas na patuloy pa rin nilang isusulong ang transparency at accountability para sa mga susunod na deliberasyon. These are the foundation of our nation's social contract, the basis upon which the continuous renewal of trust in the mandate of our government rests. Samantala matagumpay namang tinalakay ang proposed budget ng Development Budget Coordination Committee, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development at Department of Budget and Management. Dito'y masusing sinuri ng mga mambabatas ang bawat detalye ng pambansang pondo para linawin ang mga questionabling alokasyon at masiguro na bawat piso ay direktang mapakikinabangan ng taong bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News. Malalimang binusisi ng plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Ombudsman ngayong taon. Ngayong araw, sa nangyaring sesyon nga tinalakay din ang kanilang plano para sa susunod naman na taon. Ang detalye ihahatid ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, lumusot na nga sa plenaryo ng Kamara ang hinihinging 6.67 billion peso budget ng Ombudsman para sa 2026. Paliwanag ng Ombudsman, ang kanilang 2026 proposed budget ay binubuo ng naaprubahan ng Department of Budget and Management na 6.23 billion pesos, 159 million pesos automatic appropriations at 280 million pesos na lumusot sa Budget Amendments Review Committee. Ang prioridad namang paglaanan ng naturang budget ay ang gumugulong na anti-corruption program ng Ombudsman, kung saan 870 million pesos o 46.7% ng kanilang operations budget ang nakalaan para sa anti-corruption investigation program. 739 million naman para sa anti-corruption enforcement program at 102 million pesos para sa corruption prevention program. At sa usapin ngang korupsyon, isa sa pinatutukan ng mga kongresista sa Ombudsman ang pag-iimbestiga kay COA Commissioner Mario Lipana na napag-alamang asawa pala ng isa sa mga aktibong kontraktor na nakakuha ng mahigit 1 bilyong halaga ng flood control projects. May isang commissioner ng COA na labag po sa konstitusyon ay ang asawa ay isang apparently very active na contractor both for public works, involved sa DPWH, may mga sariling flood control and other projects, but also supplier din. So, meron bang ginawa o ginagawa na konkreto ang Ombudsman kaugnay sa COA Commissioner na ito? Princess, sagot naman dyan ng Ombudsman, may gumugulong ng fact-finding investigation patungkol nga sa posibleng conflict of interest na kinasasangkutan ng naturang COA Commissioner o anumang violation nito. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias, nag-uulat ng live mula sa Kamara.